Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito po ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider at dito naman ulit tayo magbibigay ng reaction video at commentary. Kaya samahan nyo ako guys, let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang dapat ipalay detector test sina Rimulya at Bantag. Ito ang trending na komento ng marami sa ating mga kababayan patungkol sa isyong nangyayari ngayon kay DOJ Secretary Rimulya at suspended Bucor Chief General Bantag. Pero bago ang lahat, kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, ay huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas maging updated pa kayo. Sa lahat guys na hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, tara at mag-subscribe na po tayo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe din sa akin channel para tuloy-tuloy ang ating reaction video at commentary. Kaya tuloy natin guys, let's go! Lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang nagpasya si General Bantag na magsuot ng cowboy hat. Ito'y dedicated kay General Katapang, ang kawawang cowboy. Kaya ito naka-cowboy ako ngayon. Sa eksklusibong panayam, sinabi ni General Bantag na nais niyang sagutin ang mga bagong issue na pinasisingaw laban sa kanya. Dismayado si General Bantag dahil pinakita daw ni Rimulya na duwag umano ito dahil ayaw mag-resign at kapit tuko sa pwesto. Nagpasaklolo rin daw kay Pangulong Bongbong Marcos. Umaasa naman ang pamilya ni Percy Lapid Mabasa na dadalo si Suspended Bureau of Correction Chief General Bantag sa nakatakdang preliminary investigation sa Department of Justice. Kaugnay ito sa dalawang kaso ng murder na kinakaharap ni Bantag at ng iba pang respondent tulad ni Bucor Deputy Security Officer Ricardo Zulueta. Ayon sa kapatid ni Percy Lapid na si Roy Mabasa, ito ay pagpapakita ng sinseridad ni Bantag sa proseso ng batas. Kagaya namin, kami na pamilya ng biktima, humaharap kami, dapat harapin din nila. Magsasubmit kami ng counter affidavit and the panel requires that it should be subscribed before them, then isasama namin siya. Pero kung titignan namin ay pwede naman na pasubscribe sa other prosecutors like Baguio prosecutors, then siguro hindi na kailangan na sumama. At dahil nga sa balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang nagbigay ng kanilang hinaingat komento. Anila, dapat ipalay detector test sina Rimulya, Bantag, Katapang, Abalos at Escorial para malaman kung sinong nagsasabi ng totoo. Ano kaya ang malalim na dahilan at pilit nilang dinidiin si Sir Bantag? Big question. Obvious naman na ginagawa nilang tinik si Sir Bantag sa kanila. Kung ano pa man ang malalim na kadahilanan at balakin nila, si Lord na bahala. Sir Bantag, magtiwala ka lang. Malalagpasan mo din lahat ng ito. VP Sara Duterte, Ma'am, nagmamakaawa kami. Dapat tulungan mo si General Bantag. Kami mga taong bayan na wala na ng tiwala. Kung ganito ang mangyayari sa bayan natin, kawawa ang kabataan. Ganun sa Pilipinas eh. Yung papuputukin para maging pagpiesta ng media, pero yung tunay na nangyari, hindi naman natin malalaman. Kasi nga, sa korte na ho eh. Yung korte, ang hirap mong lukohin yan. Honestly, kasi ho, sa korte, dadaan pa sa cross-examination yan eh. Nung kabilang panig. Halimbawa, pumayag ang korte, nakasuhan. Ibig sabihin, may probable cause, kinasuhan na, tapos naglabas ng warrant ang korte. Ngayon, didinggin na sa korte, di ba? Dadalin na, halimbawa, si Bantag. Dadalin na yung mga ibang witness. Isipin nyo, pag cross-examine yan, ang hirap magsinungaling sa korte. Yayariin ka ng mga magagaling na abogado. Yun talaga ang totoo doon. Kaya, feeling ko, ending na ho ng issue ni Bantag dahil alam nilang walang mangyayari. Di ba? So, paano masusustain?
yung istorya ni Remulla, di ka lansay. Sa susunod kaya, ano na mahuhukay? Diba? Ano na kaya ang mahuhukay? Kasi hindi pwedeng mawala sa istorya yan eh. Maniwala ko kayo sa akin eh. Diba? Ibubusta ko sa inyo, merong tatakbo at may tatakbo dyan. Diba, kung maalala ninyo. Eto, hindi naman ho sa naalala ninyo na there was a time na nabuking pa nga. Bakit? May hinire etong isang Remulla. Yung isang Remulla naman, yung governor, di ba? May isang na-hire, di ba? May isang na-hire na lumabas sa live nung governor. Yung backlash na lumabas sa live. Booking sila na meron pala silang moderator. Akala natin yung pagiging witty ni Governor Remulla, siya, iba pala. Naalala niyo yun, di ba? Kasi nga, at that time, pinaplano supposedly tatakbo daw di umano si Governor Remulla ng presidente. Di ba? Naudlot. Now, there was a story na ganun eh. At may nag-confirm sa akin na official na yun ang punto. Kaya lang, nung nagkabukingan, nabulilyaso yung pagtakbo. So, ano punto doon? Alam natin na mga Remulla ay mga politician. Ang mga Remulla ay hindi ho yan titigil hanggang pataas ng pataas ng pataas ng pwesto. Yan ho ang kanilang ugali at may pattern ho yan sa Cavite. Ganyan ho ang pattern nila, paangat ng paangat ng paangat ang mga Remulla doon. So ngayon, eto para masustain at mabawi yung medyo, kasi feeling ko lang naman feeling ko lang, siguro marami rin ho sa inyo ang may feel nito, na nag-backfire po yung bantag issue sa kanila. Ginamit din kaya yung manok sa Bucor ba? Hindi ko rin alam eh. Baka nga doon din nila eh. Siyempre, hindi natin alam. Malay mo lang naman hindi ko naman sinasabi. Malay mo lang, siyempre, yung sabungerong na kidnap o kinuhang sabungero, nag-aalaga siya. Alam mo naman sabungero, mahihiwalay mo sa asawa yan, pero sa manok nila, hindi mo mahihiwalay yan. Parang mga rider yan di ba? Mga rider, mahiwalay mo yan sa jowa, asawa nila, pero pagdating sa motor niya, hindi mo mahiwalay yan. Lino B. Esparagosa, maraming salamat po. Totoo salamat sa pag-membro Ang mga rider, hinihimas-himas pa yung manok eh. Ay, manok, sorry. Yung motor nila, di ba? Araw-araw pinaliliguan yung motor nila, pero yung asawa nila hindi. Kaya nangangamoy patis na. So ba ugali mo ba? Di ba? So ganun din ang mga sabungero. Di ba? Hindi mo mahihiwalay sa mga manok nila yan. Malay mo yung dinukot na mga sabungero, hawak-hawak nila yung manok nila. Pagkadukot. Tapos nung isinakay na sa bano, ba't dala-dala mo yung manok na yan? Abay, kinuha yung manok, inilagay dun sa loob ng Bucor. Di kaya? Dapat may name tag yung manok eh. Lagyan nyo ng yan, air tag. Para malaman ninyo kung asa na yung mga manok na yun. Hindi kasi malay mo, mga nakinabang niyang manok na yan nandun din sa loob ng kulungan. Malay mo lang naman Hindi natin alam Sabi nga, may kingdom dyan, di ba? Kingdom. Pambira ka talaga, katapang mo. Ay nako. Linaw man lang na ginagawang resulta ang ating DOJ. Kinukuha na namin ang pahayag ng palasyo ukol dito. Una nang sinabi sa GMA Integrated News ni Prosecutor General Benedicto Malcontento na tinatrabaho na nila ang resolusyon. So, easy lang. Easy lang kayo. Tinatrabaho nila pagkatapos ko kay Percy Lapid. Tapusin muna namin to. Priority to Number 1 to sa listahan ni Secretary. Kaya easy lang kayo. Huwag kayo masyadong demanding. Unahin muna namin to matapos. Ay naman kay Justice Secretary Boying Remulla. Yung case mismo, yung finding them, wala pa akong balita. I will ask the NBI. Wala pa akong balita. Yung isa, 17 days, case closed. Anak ng weteng, Secretary Remulla, Ay nako, Secretary Remulla, tulungan nyo ito. Pag hindi nyo ito tinulungan, pagdududahan kayo ng taong bayan. Tandaan ninyo, malaking involved na pera ang sabong. Masama ang iisipin ng taong bayan pagka hindi gumalaw tong kaso na ito. Na malamang merong talagang involved. O malamang may kumakain ng tinola. O kumakain ng adobong manok dyan. Naku po. Delicates talaga. Secretary Remulla, tigil nyo na yung paghuhukay ng mga bungo. Tigil nyo na yung paghuhukay ng kung ano-ano dyan. Hukay kayo ng hukay ng pagkakamali ng iba Ang asikasuhin ninyo, etong sabong, etong mga nawawalang sabongero.
Pambira naman ho kayo, Mr. Secretary. Oo. Mamaya, alam mo, ako gusto ko talagang talagang puntahan dyan. Yung kunwari ako, mag-media dyan, magtanong ako, Secretary Remulla, ano pong lunch ninyo? Adobong manok, tinolang manok, o sinigang na manok? Hindi, bisan gusto kong punta dyan eh. Malay mo natin, kasi malay nyo, masarap ang... Ako, ano favorite nyo sa lahat? Tinolang manok, adobong manok? Parehong masarap yun. Ang kinagandahan lang ng adobong manok, tumatagal yan kahit mga 2 weeks. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Muli ako po si I2K. Yeah, peace out.